Alright? Sige. Therapeutic Community and Modality Program by the BJMP. O by the way, anong pagkakaiba ng therapeutic community sa therapeutic modality? O sino makakapag-differentiate yan? Anyone? Okay. Sino makakapag-differentiate yan? Gagawin kong scholar sa 4 alas. Sino? Anong pagkakaiba ng therapeutic community sa therapeutic modality? Magkaiba yan. Ano pagkakaiba mga idol? Sir, akala ko isa lang yun. Isa lang. Yung nagsabi sa'yo. Magkaiba ang therapeutic community sa therapeutic modalities. O anyone, kung sino makakasagot kahit written lang, kahit chat lang, bibigyan ko ng scholarship sa Quadro Alas online review. Walang magtatangka? Pwedeng elaborate mo yan, top 1, mismong tao sa BJMP. Munti ka na eh. Okay, sirit na. Munti ka nang makasagot. Ito si top 1. O dahil sa dyan top 1, bibigyan kita ng ng access sa aking recorded lecture. I-PM mo ako mamaya ha. Medyo tumama na eh. Kunti na lang eh. Okay na, nag-start na tayo. Nag-period na tayo. May nakakuha na, isa lang, si top 1. PM mo ako, bigyan kita ng access sa recorded. Si Men's Ray, tama din Pero may nabigyan na ako, nauna siya eh. Yun, treatment, sa community inside the facility. Mali. Okay, pero thank you ha. Ang TC, mga idol, napakadali lang naman yun eh. It refers to the community itself. The community of the PDL. Community itself. Diba? Yung community mismo, yung community ng mga PDL. Diba? Yung design ng community na yan, is designed to be therapeutic. Okay? Wait lang, ano ba yung sagot ni Men's Rea? May tama ata eh. Treatment sa community inside the facility. Correct. Okay? Correct pala yan. Sorry, hindi ko nabasa ng lahat. Sabi ni Men's Rea, treatment sa community inside the facility. That is correct. In other words, pag sinabi nating therapeutic community, it refers to the community itself which is designed to be therapeutic in nature. Yung community na kinabibilangan mo ay therapeutic, nakakalunas, nakakatanggal ng mga pangit na pag-ugali, di ba? Nakakapagpaayos ng criminal, ng behavior mo, di ba? So that is designed to be therapeutic. Pag sinabi natin therapeutic, di ba, nakakaayos, di ba? Inaayos ka, di ba? Ginagamot ka, nilulunasan ka, pero hindi ito treatment sa yung sakit. Ito yung treatment sa behavior mo, sa personality mo, sa character mo. So, sa therapeutic community, it refers to the community of the PDL itself, which is designed to be therapeutic. Okay. Sa TC, sino yung mga, dito? Sino yung mga therapists? Sinong therapist dito? Anyone? Sinong therapist sa TC? Yung mga jail officer? Hindi. Dito sa community itself, it is designed to be therapeutic kasi yung mga residents or the members of the community, they play the role of what? Client therapist. So kung ikaw ay member ng community, pwede kang client, pwede ka rin therapist. Tandaan ha, kung ikaw ay member ng community, ikaw ay client at therapist na din. Kung ikaw yung nangangailangan ng ng pagbabago, ikaw yung magiging client. Kung ikaw naman yung tumutulong para magbago yung kasama mo, therapist ka. Sa madaling salita, Tagalog natin. Pag sinabi nating therapeutic community, ito yung komunidad ng mga komunidad nyo na nakakalunas, na kung saan kayo mismo nagtutulungan para maayos nyo ang pag-uugali ng isa't isa. Diba? At may strengthen nyo yung learning process at magkaroon kayo ng adaptive behavior ng isa't isa. Kasi nga, yung community nyo ay designed to be therapeutic in nature. Yung magiging agent sa pagbabago ng isang tao sa therapeutic community ay mga kapwa niya kasama sa community. Walang pakialam ang jail, walang pakialam, under supervision lang ha, pero hindi makikialam sa mismong ginagawa ng community. Supervision lang. Pero hindi yan makikialam ang mga psychologists, mga psychiatrists, mga tagalabas, di ba? Mga taga-rehab. Hindi. Kayo na mismo yung magtutulungan para maayos nyo yung ugali ng isa't isa. Nang magiging therapeutic yung community nyo. Naintindihan niyo ba? Naintindihan niyo yung therapeutic community, mga idol?
Nagets nyo ba? Correct, correct. Helping each other. Correct, correct. Nagets nyo ba yung therapeutic community? How about therapeutic modality? Ang therapeutic modality, these are the programs. Treatment programs used by the community. Napakasimple lang yan. Yan lang inaantay ko. Etong therapeutic modality, ito yung mga programa na ginagawa ng community, ng TC. So pag pinaghalo mo, therapeutic community and modality program. Kaya nga, program di ba? Yung TC, yung group, yung community, yung modality, yun yung program na ginagamit ng community. Di ba? Ganun lang kasimple yun, mga idol. Ganun lang kasimple. Naintindihan nyo ba? Huwag natin pahirapan ang sarili natin. O kung i-memorize mo pa yung definition of term, malilito ka lang. Unlike kapag ka naintindihan mo, therapeutic community, it refers to the community itself, which is designed to be therapeutic. Pag sinabing modality, it refers to the programs used by the therapeutic community. Di ba? Naintindihan nyo ba mga idol? Nag-guess nyo ba yung pagkakaiba? Okay na? Clear na tayo? Yes, sir. Alright? Sige, alright. Si top 1 ang unang naka-comment yan. So, balikan natin yung So, by the way, konting trivia lang mga idol. Ang TCMP ay ginagamit sa BGMP. TCMP. Ano naman yung ginagamit ng PPA? Kung ang BGMP ay TCMP, ano naman sa PPA? Ano naman sa PPA? Parole and Probation Administration. Ang tawag naman doon ay TCLP. O, ano yung TCLP? Narinig nyo na ba yan? Okay. Meron ganyan mga bossing. Okay, ano yung TCLP? Therapeutic Community Ladderized Program. Okay? Sa PPA. Okay? Dito sa BGMP, Modality Program. Modalities. Pag sinabing modalities, binabago, di ba? Modality Program. Ladderized sa sa PPA. Modality sa BGMP. Naku TCLP, TCMP. Okay? Ang TCMP ay nagsimula noong 2010 sa BGMP. Ayan, mga konting history lang tayo. Nagsimula noong 2010. Alam niyo ba konting idea lang or trivia ulit. Simula nung nagkaroon ng TCMP sa BGMP, nabawasan na yung mga jail disturbance, jail riot, mga ganyan. So malaking factor ito sa pagbabago ng BGMP. Yung mga kasi, yung sa community, wala nang gagawa ng diyan kasi sila na mismo. So sir, paano ginawa yan? Paano ginawa? Nung una, inintroduce yan ng BGMP sa mga PDL. Up to, nakasanayan na nilang lahat, naging culture na. So lahat ng mga bagong pasok, i-orient na nila yan. So, puro mga PDL na yung nagtutulungan sa isa't isa. Yung role na lang ng mga personnel ng jail at prison ay supervision na lang. Hindi na sila makikialam dun sa mga process. Di ba? Nakikita nyo naman, di ba? Good morning, family, di ba? Nakikita nyo naman yung ginagawa nila sa kulungan. Okay, yun. Phase 1. So, pag sa phase 1, dapat, orientation pa lang to. Kung saan, ikaw ay bagong pasok sa kulungan, ilagay ka sa reception and diagnostic room. Reception and diagnostic room. Ayan. Dito, anong gagawin sa'yo? I-inform ka about the rules and norms of the community. Tuturuan ka ng rules and norms of the community. The TC concepts. Ano yung dalawang TC concept natin? Written and unwritten. Written and unwritten TC concept. Ano ba yung written TC concept? Yan yung mga nakalagay na di ba? TC philosophies. Written. Memorize nyo ba yun? Sino yung mga nag-OJT dito sa kulungan? I am here because I have no remorse. Mga ganun. Yung sa Tagalog version, ako'y naririto sapagkat hindi ko mahanap ang aking sarili. Hanggat hindi ko mahanap ang aking sarili sa mata at puso ng iba, ako'y tumatakbo. Sa dilim, ako'y mananatiling mag-isa. Saan pa kundi sa piling ng katulad mo? Hindi, joke lang ha. Okay. May na-memorize yan araw-araw. Ang tawag doon, written TC philosophies. Yan. Ako'y naririto sapagkat hindi ko mahanap ang aking sarili. Mga ganyan. Mahaba yun minimemorize nila sa sarili nilang dialect or sarili nilang salita doon sa lugar na yun. So, Tagalog, English, or dialect nila. Okay? So, written TC philosophies po ang tawag mo ngayon.
Yung unwritten naman, ito yung mga, di ba, honesty, di ba? To be aware is to be alive, guilt kills, di ba? No free lunch, mga ganyan. Mga nakasulat dun sa ano, yan naman yung mga unwritten philosophies. Okay, staff and the member of the community. Sa orientation, dapat orient ka na sa mga staff. Kabisado mo dapat yung mga nagbabantay sa'yo, yung mga jail officers and the members of the community. Tools, the behavioral shaping tools. The job functions also. Yung job functions, yung mga trabaho, ganito ginagawa dito, idol ha. Ito, dito ka muna, ganyan-ganyan. NTC hierarchy. Ito pinakamataas natin sa TC, si Cordy. Cordy tawag doon eh. Coordinator. Siya ang coordinator natin. Ito naman yung mga counselor. Ito naman yung mga senior resident. At ito ang natitira, mga ano lang yung mga resident. Ha? Ito, tandaan mo si Mayor ha. Si Cordy yan ha. Yan. Inform ka dyan sa phase 1. Okay, what else? Phase 2. Sa phase 2, idol, yan, primary treatment na yan eh. Naging part ka na dyan ng community. You become part of the community. Baka malito kayo dito, baka isipin nyo ito yung community sa labas. Hindi, ito yung community ng TC sa kulungan. So mag-start ka muna, anong una mong trabaho? Sa phase 2. You start as a crew of the housekeeping department. Okay? Magsisimula ka muna bilang crew ng housekeeping department. Yan yung una mong trabaho. Sir, pwede ba akong mag-demand na maging kitchen staff? Hindi. Alam nyo, meron ding benepisyo, meron ding mga privileges, may seniority din sa loob ng kulungan. Kala nyo, ha? Kala nyo sa military lang may seniority? Meron din sa kulungan. Pag bagong salta ka, huwag kang mag-demand ng trabaho na para sa mga matagal na sa kulungan. So kung bago ka pa lang sa kulungan, bagong pasok ka pa lang, from sa phase 1 galing phase 2, papuntang phase 2, ang una mong trabaho ay housekeeping department muna. Pwede ka na bang mag-demand na punta ka ng kitchen staff? Hindi. Sasabihin sa'yo ng mga matagal na sa kulungan, wait till you become. Wow! Diba? Next naman, diba sabi niya, ano ka? Kupal ka ba, boss? Diba? Wait till you become. Mag-antay ka. Kami pinaghirapan namin yan bago kami na-assign sa kitchen. Diba? Alam niyo ba ano ba mga pinakapangarap ng mga PDL sa loob ng kulungan na mapuntahan? Na department? Kitchen department. Diba? Ganun-ganun ka lang, no? Paliliparin mo lang yung lechon kawali, no? Yung mga lechon, no? Paliliparin mo ganyan, tapos bulsa mo na. No? Tapos kakainin mo ng ganyan, di ba? Yun, malupit, di ba? So, hindi ka pwedeng maging kitchen staff hanggat hindi ka matagal, hindi ka senior resident, di ba? Magantay ka, di ba? Seniority, no? Ayos, no? Dito, okay. Yes, okay. Mayroon kasi tayong job hierarchy. Kasi hierarchy, idol, hindi pwede na ilalagay ka sa kitchen. Bago ka pa lang. Housekeeping pa lang. Magsisimula ka sa pinakamababa. Starting from the bottom until you ascend through the hierarchy. Kaya nga sasabihin sa'yo ng mga kapwa preso, wait till you become. Next naman, di ba? Okay. Dito, ituturo sa'yo kung paano gumamit ng tamang tools and how to address personal issues. So, dapat dito sa phase 2, alam mo na kung paano gumamit ng pull-up. Alam mo na kung paano mag-talk to. Alam mo na kung paano, yung mga behavioral shaping tools, kung paano sila gamitin. And how to address personal issues. Diba? How to address personal issues. Paano mo i-address yung mga personal issues na yan? Pag may problema, yan. Dito yan ituturo sa'yo sa phase 2. Ano pa? Managing your own feelings and learning how to express yourself appropriately. Bossing, mahihain ka ba? Bossing, shy type ka ba? Hindi pwede yung ganyan. Hindi ka ba nagsasalita? Inverter ka ba? Anong inverter, sir? Introvert ka ba? Okay. Inverter kasi ako, sir, eh. Naging rep ka ba, no? Yung appliances ba? Introvert kasi ako, sir. Shy type ako. Hindi pwede yung ganyan sa PC. Kailangan marunong kang mag-express ng iyong sarili at alam mo kung paano i-manage ang iyong nararamdaman. Tandaan, ha? Sino dito yung hindi pa marunong mag-express ng sarili niya? Hindi pa marunong mag-express ng nararamdaman niya para sa isang tao. Yun. Hindi niya alam kung paano i-manage yung paghanga niya, yung feelings niya sa isang tao. O, tingnan nyo, ha? Kailangan mong matuto sa ganyan kapag nasa TC ka. O baka kayo, hindi nyo pa alam kung paano i-express yung nararamdaman nyo sa kapwa nyo. Baka kailangan makulong muna kayo. Hindi, joke lang.
Kailangan mo nang ikulong ka. Ilagay ka muna sa sa TC Phase 2 para matuto kang mag-express ng iyong sarili and how to manage your own feelings. Matuto ka, di ba? Para masabi mo na yung nararamdaman mo para sa kanya. Hindi, joke lang. Okay, so dito, pagka may nakita ka, i-express mo yung sarili mo appropriately. Nang tama ha. Nang tama. And your feelings. Nakulong na sir kay Chuchay. Uy, sana all. Sino si Chuchay? Okay, yon. Next. Learning how to follow the rules and norms of the community. Dito sa TC, tuturo sa'yo kung paano gumamit ng rules and norms of the community, ha? Yan, tuturuan ka dyan. Ano pa? Maximize participation in activities that appropriate to the residents' need to grow. Yan. Learning how to trust your environment. Oh, meron ba kayong tiwala sa paligid nyo? Meron ba kayong tiwala sa mga kasama nyo sa community? O baka wala pa kayong tiwala sa sarili nyo? Wala kayong tiwala sa mga kapwa nyo tao? Baka kailangan makulong muna kayo. Hindi, joke lang. Yon, in TC Phase 2, you will learn how to trust your environment. Marunong kang maglabas ng nararamdaman mo. Nang hindi ka na-judge. Hindi sir, may problema ako eh. Nag-iwalay kami ng ng girlfriend ko. Ilabas mo yan. So kung hindi mo kayang i-disclose yung self mo, hindi ka pa pwede dito. Tuturuan ka muna. Ganito. Pag may nararamdaman, sabihin mo para matulungan ka namin. Paano namin malalaman na may problema ka pala kung hindi ka naman nagsasabi? Di ba? And dapat marunong ka positive coping skills. How will you fight difficult situation? How will you deal with difficult situation? Ano ba, may pinagdadaanan ng problema, nakakulong ka pa, mahirap yan, di ba? So, dapat meron kang positive fighting spirit or fighting skills. Dito mo matututunan yan sa Phase 2. Paano ba makipaglaban, paano ba malampasan yung mga pagsubok ng buhay? That's it, di ba? Tuturuan ka ng mga paraan para makalimutan mo or makamove forward ka dun sa mga difficult life situation. Minsan kasi, ang buhay, sinusubok tayo, di ba? Sinusubok tayo ng tadhana. Minsan, yung akala natin makukuha natin, yun pa yung hindi bibigay sa atin. Pero dapat marunong tayong tumanggap. Marunong tayong lumaban sa buhay, di ba? Yan. Kasi isipin lang natin na lahat ng mga battle na yan, meron ding naghihintay na tagumpay sa dulo, di ba? Tandaan nyo na lahat ng bagay na binigay ng Diyos, meron niyang dahilan. Diba? Merong dahilan yan. So kung ikaw ngayon ay problemado ka, ikaw ngayon may meron kang pinagdadaan ng malalang problema, dapat malalampasan mo din yan. Lahat ng problema malalampasan. Malalampasan lahat yan, idol. Sa dulo, magiging masaya ka. Yan. Basta kaya mo lang lampasan yan. Yan. Ngayon ko lang naintindihan ng therapeutic modalities kesa nung college days. Basa, prof, walang explanation. Seryoso na ako eh. Di ba? Pag kayo may pinagdadaanan, ha? Malalampasan niyo yan. Tandaan nyo, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng laban sa buhay nang hindi natin malalampasan. Kaya kayo, magtiwala ka lang kayo sa inyong sariling kakayahan. Iwasan nyo magduda sa sarili. Magtiwala kayo sa iyong sariling kakayahan. Magtiwala kayo na maipapasa nyo ang board exam. Amen. Alright. Amen. True. Totoo yan, idol. Totoo yan. Every battle given to us as an equivalent victory. Because God won't give us something without a purpose. Hindi tayo ilalagay ng Diyos sa kalagayan na yan ng walang dahilan. Di ba? Nang walang purpose. May purpose lahat yan. Di ba? Kaya manalig kayo sa Kanya. Di ba? At gawin niyo yung best nyo. And manalig kayo sa Kanya. Yan. Ibibigay niya yan, mga idol. Yan. From low moral to high moral. Yan. Tama yan. Di ba? Akala nyo, ha? Nagiging din ako, motivational speaker din ako. Hindi lang ako komedyante. Hindi lang ako mentor. Nagiging din ako minsan. Nagiging motivational speaker. Yon. Amen. Okay, sige. Enhancing educational and vocational skills to make productive. Okay, so dito tuturuan ka how to enhance your educational and vocational skills para mas maging productive ka sa community. Social skills. O ikaw ba ay antisocial? Ikaw ba ay may personality disorder? Loner ka? Ganyan? Seclusive ka? Dito may improve mo yung social skills mo. Totoo yan. Yan, totoo. Ano pa? Phase 3. Yan na, Phase 3. Pre-re-entry. Yung re-entry dito na tinutukoy ay re-entry to the society.
So, hinahanda ka na sa pagbabalik mo sa society. Kaya nga, pre-re-entry eh. At this stage, the resident is now, na-internalize niya na yung TC values to start life afresh. Ito yung tanong kanina. Handa na siya. Di ba? Okay, na-internalize niya na yung kanyang TC concept. Ngunit, subalit, sa sa JP setting kasi, syempre hindi naman po control ng hindi naman po control ng BGMP yung paglaya ng PDL. So, assuming lang, no? Assuming na nasa phase 3 ka. Assuming na nasa phase 3 ka. Pero, pero wala ka pang release order. Wala ka pang release order. Palalayain ka na ba? Hindi. Mag-stay ka muna dun sa loob ng kulungan. Diba? Since hindi naman po control ng jail ang movement ng PDL, kasi court control po yun eh. Control po ng korte yun eh. Yun lang. Pero alam nyo ba na hindi po talaga umaabot sa phase 3 ang mga PDL sa BGMP? Bakit? Kasi minsan, nasa phase 2 pa lang, nakalaya na sila. Ngayon, ang tanong ko, halimbawa, phase 2 pa lang siya, pwede bang sabihin ng kulungan na, Judge, huwag niyo munang palayain kasi kailangan matapos niyo muna yung TCMP. Tingin nyo, magiging, magiging reason ba yun para hindi ka palayain yung TC mo, yung phases? No! Etong phases na to, ginagamit lang to habang nakakulong ka. So, since hindi naman control ng jail ang release and movement ng PDL, what if nasa phase 2 ka pa lang nung nakalaya ka? What will happen? Hindi, tuloy yan. Phase 2 lang, release ka na. Hindi naman pwedeng sabihin na, uy, dahil phase 2 ka pa lang, hindi ka palalaya, antay mo muna mag-phase 5 ka. Hindi pwede. Diba? Hindi pwedeng ganun. Ang TCMP ay additional lang ito. Hindi ito pwedeng maging basis para makalaya ka. Tandaan niya, ha? Okay? So, dahil hindi control ng jail ang movement ng PDL, mas marami pong mga PDL na lumalaya nang hindi pa talaga umaabot sa phase 3. Totoo yan. Yan ang real talk. Hindi pa sila umaabot sa phase 3. Siguro, based on observation, para maging makaabot ka sa phase 3, kailangan mo makalimang taon sa kulungan. 5 years. Eh, ang problema, wala namang umaabot ng ganung katagal sa BGMP kasi hanggang 3 years lang ang sentensya dyan, di ba? O yun. So, wala talaga. Karamihan hanggang phase 2 lang. Phase 2, phase 2. Okay? Mas malabong phase 4. Mas malabo yan. Sa ideal setting, pag sinabi natin phase 4, ready ka na eh. You are now ready. Kumbaga, nagbagong buhay ka na. Handang-handa ka nang bumalik sa society. Handang-handa ka nang magbalik sa pagiging mabuting tao. Kaso ang problema, di ba? O paano kapag wala ka pang release order? At ready ka na. Pwede mo sabihin na, oy, sir, judge, phase 4 na siya, oh. Pwede na ba namin palayain? Eh, wala pa namang release order. Hindi pwede. Doon na naman tayo magpo-conflict ngayon sa jail setting. Sa jail setting, kung wala pa siyang release order, he will stay in the jail setting. Di ba? He will stay sa jail lang. Doon muna siya mag-stay hanggat wala siyang release order. So, aantayin niya na matapos yung kaso niya. Aantayin niya na magkaroon siya ng documents or requirement para lumaya. Basta importante dito, nagbago na siya. Ready na siya. Nag-aantay na lang ng release niya. And phase 5, nasa community ka na. Pero, kailangan mo pa rin mag-attend ng mga group sessions. May group sessions pa rin yan. Magre-report ka pa rin within, twice a week. Para, anong maiwasan natin dito? To reduce recidivism. Kasi pag nasa community, kumbaga, outpatient department to. Kumbaga, hindi ka na pasyente, pero bumabalik ka pa rin sa jail para mag-report. Eto, para masigurado ng kulungan na ikaw talaga ay ginagampanan mo, ginagawa mo yung mga ginagawa mo dati sa loob ng PC, sa community mo, sa labas ng kulungan. So, para masigurado tayo, kailangan natin siyang kumustahin. Kumusta ka na? Kumusta ang paglaya mo? Yan. Eto, sir, may bago na akong trabaho. Nice, di ba? Yan yung tinatawag natin na aftercare. Para ka lang bumili ng property, di ba? O para ka ng hospital. Pag na-hospital ka, bumalik ka sa kulungan para kumustahin ka ni kumustahin ka ni doktor, kung ikaw ay okay na, ano nararamdaman mo? Mas naging better ba yung pakiramdam mo? Yun, parang gano'n, aftercare tawag doon. Di ba? Sa sa pagbibili naman ng property, pag bumili ka, tapos kinamusta ka ng binilihan mo ng property, kumusta sir yung binili mong iPhone sa amin? Ano naman ang tawag doon? After sale naman ang tawag doon, di ba? Okay, mga aftercare. Nakaranas ba kayo ng aftercare yung pagkatapos yung maghiwalay ay kinakamusta ka niya? Uy! Shit, wag naman ganon, bossing. Wag ganon, boss. Okay, aftercare. May aftercare pa. No, sure.
Ay, naga. Ah, ako. Witty daw. Ano yan? Pero kumusta ka na? Kumusta ka na? Mula nung nag-iwalay tayo, di ba? Yung marupok. Okay. Closure twice a week. Ano yan? Ex with benefits. Promise, usap lang. Tingnan nyo, pag mga ganyan topic nakaka-relate ng mga ayub na yun. Ito yung kape. Okay. Inamusta daw sabay utang. Tapos sabay nagbalikan, no? Wait na yan. Back to base 1 ulit. Nasasaktan. Okay, sige. Proceed tayo. What is the duration of morning meeting? What is the duration of morning meeting? Okay, so 1 hour. 1 hour lang po yan, 1 hour. Ang morning meeting, 1 hour. Ang morning meeting, meron dalawang meron dalawang phases. Meron dalawang, tawag dito? Part 1 sa part 2. Yung part 1, dyan yung mga religious activities, behavioral shaping tools. Tapos yung part 2, yan yung mga extracurricular activities. Like yung kakanta yung mga PDL, makikita nyo, sumasayaw sila, di ba? Nagtatalent sila. Dito yan, sa TCMP, di ba? Meron na akong kanta dyan dati, Therapeutic Community and Modality. Diba? Dito matututunan mo ang makisalamuha, malaman kung gaano kahalaga ang family, tanggali ng hiya. Lahat dito'y kasali, kahit ano pang talent, kahit pangit di na bale. Basta't nag-e-enjoy, baguhin ang sarili, humarap sa mga tao na may mabuting ugali. Yun ang palatandaan dyan. Nakumpos ko dati yan eh. Nakumpos ko dati. Ano yun 24 bars. Hindi, joke. 24. Okay, sige. Yan pa sa TCMP, matututo ka dito eh. Kahit wala kang talent, lalabas yung talent mo eh. Matututunan mo makisalamuha. Sa mga kapwa mo PDL. Yan. Okay? Nag-wordplay na, may bars pa. Saan ka pa? Di ba? Okay. 24 bar series PDL version. Okay. Sige. Duration of morning meeting is 1 hour. Okay? 1 hour yan 1 hour. Nandito si Krame baka si Krame sana pasampulin natin, rapper yun yung taga Cavite. Okay, so yun. Part 1, religious, yun yung mga behavioral shaping tools. Part 2, yun yung mga extracurricular. Alright, sige. By the way, syempre sa morning meeting, ano lang yan, di ba? Part lang yan. 1 hour lang yan, daily sa weekdays. So, malaking parte yan sa pagbabago ng PDL. Dito sir, saan ginagawa yung mga sinasabi mo kanina? Like yung mga pull up, talk to, and the like. Sa morning meeting po lahat yun. Sa morning meeting ba, sir, kasama ang residents? Oo, lahat sila kasali dyan. Ang hindi sila kasali, sa pre-morning meeting. Sa pre-morning meeting, dun yung mga counselor at senior residents muna ang magmi-meeting. Di ba? Pre-morning meeting, pinaghahandaan nila. Pag pre-morning meeting, kasi nagmi-meeting muna yung mga senior residents, mga counselor, sila muna, bago yung mga residents. And then, sa morning meeting, dun na sinasabi lahat. Mayroon silang meron silang word of the day. Meron silang mga kasabihan araw-araw. Diba yung topic nila for today? Ganun lang. Ganito pala mga idol, no? Sa mga morning meeting sa TC, meron lang silang special topic na pag-uusapan sa isang araw. Yun yung kanilang word of the day. Halimbawa, ang topic natin ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon PDL ay family ay honesty tungkol sa katapatan. So, ang mga lalabas dito na ugali ay puro sa mga katapatan lang. Kung sa naman sa to be aware is to be alive, yun yung nagiging aware ka sa kasama mo, ganon. So, more on awareness naman itong tinutukoy. So, depende sa topic nyo kung ano yung mga ilalabas nyo ng mga problema. So, pag-uusapan yan. Sa part 1 yan, and then part 2, yan na. Yan na yung sasayaw yung mga PDL. Family, kakanta ako. Mga ganon. Family, sasayaw ako, di ba? Yan na. Family, may joke ako. Yan. Yung mga dyan, may mga banat yung mga yan. Okay, so yun. Okay. Sinong paborito ko dating mag-sample? Si Roberto Boy Paos. Si Roberto Boy Paos. Okay. Nakulong dati yun sa Candelaria, Quezon. Si tawag dito?
namasyal kami doon nung nasa internship days ko to eh. Si J Skills, kilala niyo yan? Si J Skills? Nakulong dati yan sa Candelaria. Lagi siya nagsasample pag TC. Mga kaibigan kong preso, bakit ba kayo nandito? Ako hindi kumawari sapagkat ako'y inuli ng pulis. Mga ganun siya eh. Kasi nagsasalita siya ng mga ganun eh. Yung nagpi-freestyle, kilala niyo yun? Si Roberto Boy Paos, si J Skills ng Flip Top. Flip Top yun, si J Skills, yung kalbo. Yung kalbo. Yan, yung freestyler, magaling mag-freestyle yun eh. Magaling yun, magaling. Nakulong dati yun, nakulong. Yung mga nakulong na ano, sino ba ba? Yung mga personalities. Malala eh. Si J Skills lang inaalala ko. Dinalo niya si Batas. So yan, sa mga flip top, okay? Nanonood din pala kayo ng flip top, no? 3GS, kilala niyo 3GS? Yan. How many participants is allowed in group static group? Okay, ilan ang participants sa static group? Static, ito yung mga nag-meet daily. Group, static group to. They meet daily and regularly to attend with the treatment for the PDL or the members of the family. Okay, any of this? Hindi. Ang tamang sagot dyan ay 10 to 15 residents and counselor. Okay, ang composition ng static group sa jail, pag sinabi natin static group, ito yung mga they meet daily and or regularly. So ito yung mga group na pagka may mga problemang pang-araw-araw, sila yung grupo na nagdi-deal sa mga ganito. So sila yung nagkikipag-deal sa mga problema. Sila yung nagbibigay ng advice, yan, sa mga, or counseling sa mga nangangailangan. Static group, they meet regularly, 10 to 15 residents and counselor. Okay? Yan. Recognized as the backbone program of the BJMP for inmate development and is being implemented in majority of the jails nationwide. Ano yan? Okay, recognized as the backbone program of the BJMP for inmate development and is being implemented in majority of the jails nationwide. Okay? Ano to? Backbone program of the BJMP for inmate development. At ginagamit ito sa lahat ng jails nationwide. Okay, nabanggit ko na to kanina, hindi ito group static, hindi ito general meeting. Ito ay therapeutic community and modality program ng BJMP. Kung sa PPA yan ay TCLP. Okay, sige, letter D ang sagot. 87. The following are distinct categories of activities that help and promote change. Okay? Ano yung mga bagay na nakakapag-promote ng pagbabago maliban sa isa? Except. Ang relational ba nakakapag-promote ng change? Pag maganda yung social relation mo doon sa tao, social relationship natin, maganda yung pakikitungo natin sa kapwa, emotional relationship, ganyan. Siyempre, di ba? Affective. Okay? Sa ganun din sa behavior, cognitive, sa utak. Yung mga skills natin, di ba? Saka yes, intellect. Yung tinuturuan ka ng mga kaalaman, bagong kaalaman, kasama dyan di ba? So, nagbabago ka pag may mga natututunan kang bagong kaalaman. Cognitive, or our intelligence, or intellect. So, none of this. Okay. Lahat po yan, distinct categories that will promote change sa TC. Yan, nakakapagpabago yan. Number 88. Considered primary therapist and teacher. Sino po sa kanila ang considered primary therapist and teacher? Considered primary therapist and teacher, counselor, chairman, community, expeditors. Ano po? Nabanggit ko na to kanina, na-discuss ko na to kanina. Okay, ang tamang sagot dyan ay, hindi, primary therapist and teacher eh. Sino ba? Hindi counselor. Community? Primary. Sila pa rin. Community pa rin, mga idol. Community pa rin. O maraming nalito dito, ang sasagot nyo dyan malamang ay counselor. Hindi naman sila primary, although they are therapists, kasi tumutulong sila sa counseling, di ba? Pero ang primary therapist ay yung community. Sabi ko nga sa inyo kanina, they play the role of what? Client therapist. Sila ang primary, sila ang client, at sila rin ang therapist, di ba? So kung usapang primary therapist, community itself. Community pa rin to. Okay? Number 89. It is called job functions are arranged in the hierarchy according to seniority, individual progress, and productivity.
Delta. Delta, are you sure? Okay, it is called job functions are arranged in the hierarchy according to seniority, individual progress and productivity. Ano itong mga to? Ano itong mga job functions na to? Ito yung mga tinatawag natin na work assignments. Okay. Work assignments po. Work assignments po yung mga yan. Okay, yung mga housekeeping department, di ba? Housekeeping, ano pa ba? Kitchen, and the like. Yung mga assignments na binibigay, job function sa PDL, di ba? Work assignments po tawag yan. Okay, sige. Tapusin na natin to bago tayo mag-break. Tapos yung another set of 100 questions tayo. Okay, a victim, community-directed process organized by field office and participated in by the clients, the volunteer probation aides, and the selected members of the community in discussion of offense and its impact. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Okay, a victim, community-directed process organized by the field office and participated by the clients, volunteer probation aid, and selected members of the community. Ano yan? Ano nyo na ba to? By the way, ang tawag sa tatlong ito, peacemaking encounter. Ito yung mga restorative, ano to eh, sa restorative justice to mga idol. Restorative justice. Nasa ano din to, nasa curriculum din, nasa TOS din to. Okay? Pag ito, hindi nyo natutunan ng college, makinig kayo. Ang peacemaking encounter is the process of bringing the victim, offender, and offender together. Para pag-usapan nila, di ba? Ito yung process na dinadala mo yung victim at yung offender together para ayusin nila yung kanilang hidwaan o yung kanilang alitan. Kaya nga siya tinawag na peacemaking encounter. Ito ay example ng restorative justice. Kasi ang goal natin dito, instead na kasuhan siya, instead na magkaroon pa ng alitan, bakit hindi na lang i-restore yung original situation? Ibabalik na lang kayo sa dati na wala namang galit, na wala namang galit, at may babalik pa yung peace sa community. This is restorative justice. Ito yung tinatawag natin na peacemaking encounter. Pag sinabi natin peacemaking encounter, it is the process na dinadala mo yung victim and yung offender together, pinaghaharap mo sila para pag-ayusin at hindi nalalala yung krimen. Hindi nalalala yung galit nila sa isa't isa. At least, at the same time, maibalik natin sila sa kanilang original situation, ibabalik mo kung ano yung nawala sa kanya, di ba? At wala nang galit sa isa't isa. At least na-maintain, na-restore natin yung tinatawag na peace sa community. That's restorative justice. Ang tawag dyan, peacemaking encounter. Pero alin sa tatlong uri ng peacemaking encounter ang binabanggit dito na participated by volunteer probation aid? Okay. So ganito, napakasimple lang. Kapag ang kabilang ay the victim, offender, and mediator, ano tawag dyan? Victim offender mediation. So, hindi letter A ang sagot dyan, mga idol. Hindi letter A yan. Bakit? Magandang topic to. Screenshot nga natin. O, diba? Dito nyo lang matututunan yan, mga idol. Borsba featuring Quadro. Okay, sige. So, pagka victim offender mediator, letter A yan. Victim offender mediation. So, hindi naman yan ang binabanggit yan eh. O, pagka si victim, si offender, tapos kumuha ka ng isang trained mediator. Lagay din natin, trained mediator. Sino ba yung mga trained mediator? Pag sinabing mediator, mamamagitan. Siya yung mamamagitan sa away nyo. Halimbawa, barangay captain, lupon chairman. Sa mga bureaus, yung RD, yun yung mga mediator dyan eh. Yung mga matatalino, yung mga matataas ang ranggo, yung mga merong authority, may power sa community, sila yung mga kinukuhang mamamagitan. Halimbawa, ikaw, nag-aaway kayo. Hindi kayo mapag-ayos. Kinuha si Kapitan, sabi ni Kapitan, pwede ba pag-usapan natin yan? Liga nga dito, mag-usap tayo. Ano bang gusto mo? Ikaw, ano gusto mo? That is victim offender mediation. Okay? Nakuha. Alright, sige. Dalawa na lang pagpipilian. Conferencing or circle of support? Anyone? Ngayon nyo lang katama yung counter daw. Sige, explain ko lahat yan. Pag sinabi natin conferencing, ayan na. So, hindi conferencing yan. Ang conferencing, kasama yung victim, offender, their families or their parties or families. Ito mahirap kasi magkakaroon dito ng conference. Malaki. Yun ang keyword nyo dito. Conferencing. Di ba pag conference,
malaki yan. Parang meeting, di ba? Parang forum, parang ano yan. Sa conference hall, gagawin, di ba? So sa conferencing, ang maghaharap, yung victim, yung offender, and yung kanilang mga pamilya at kamag-anak. Pamilya, kamag-anak, and other parties. So ang mangyayari dito, maghaharap-harap. Anong purpose kaya niyan? Anong purpose kaya ng conferencing? Para maiwasan yung family dispute, yung mga family, blood feud, mga ganyan, di ba? Para maiwasan natin yun. Para clear na, di ba? Pero, alam niyo para sa akin, kung mag-aayos kayo ng problema, ako based on experience, alam niyo kasi dati mga idol, konting share lang, SKL lang. Dati akong mediator, dati rin akong part ng mediation. Nagme-mediate din kami sa BJMP dati. Yan ang pinakamahirap kong trabaho. Yan ang ayaw ko. Bakit? Kasi yung mga mini-mediation ko, alam niyo mga boss, bata pa ako nun 22 years old ako pumasok sa service. Tapos yung mga binibigay sa akin na mediation namin, ang mas matanda sa akin. Paano ko gagawin yun? Paano ko mag-mediate sa mga ganun, di ba? Kumbaga, yung authority nila, senior ko, tapos ikaw, bata ka pa naman, junior kita, lowest mammal ka, ganun, di ba? Mahirap yun. Ang titigas pa ng ulo, ang hirap mag-ayos, di ba? Halimbawa, simple problema lang. Alam mo yung isa, gusto niya lang ipabura yung picture niya sa Facebook na magkasama sila. Di ba? Ganong problema lang, awit na yan, di ba? Ayaw pa nila mag-ayos. Mahirap talaga mag-ayos ng mga gulo-gulo na mga ganyan, mga alitan na ganyan. Ang hirap yan. Tapos matanda na, may ugali na, di ba? Mahirap na yan. No. So, pero mas advisable kung aayusin mo sila, yung dadalawa lang talaga sila. Walang other parties. Alam niyo kung bakit? Kung aayusin mo yan, kung aayusin mo sila, tas may kasama silang, wag ko muna i-delete, sige lang. Pag may kasama silang, mga parties nila, medyo mas mahirap ayusin, di ba? Totoo yun, di ba? Pansinin nyo, sa community, pag kayo dalawa lang nag-aaway, tapos sinali mo yung nanay mo, di ba? Susulsulan ka niyan di ba? Huwag kang pumayag, di ba? Dagdagan mo yung kabayad natin, mas mahirap ayusin yun. Pero meron tayong ganung process, ang tawag doon conferencing. Sa peacemaking encounter, Sa conferencing, maraming kasali. Kasali pati parties and families. Mga sulsul daw, o tama. Kasi to, idol? Hindi kailangan dito ng abogado kasi ito ay restorative justice. Okay? Di ba? Restorative kasi ang purpose natin dito, hindi magkakaso, kundi para mag-ayos. Okay? So, no need na kasali ang lawyer. Pero kung ang gusto mo ay retributive justice, retributive justice. Diyan mo kailangan ng abogado kasi magsampa kayo ng kaso. Di ba mayroong mga klase ng justice? Restorative, retributive, saka distributive. Alam niyo ba yung mga yan? Okay. Yung distributive, sa TC yan, sa therapeutic, sa mga members of the community. Pag retributive, more on punishment, di ba? So, gusto mo siyang kasuhan, gano'n. Pag restorative, gusto mo ng hustisya na yung nakakatulog ka ng maayos, yung wala kang kaaway, yung okay kayo, nakamtan mo ang hustisya, pero na-restore din ang peace. Sa retributive, nakamtan mo ang hustisya, naipakulong mo siya. Sa distributive, nakamtan mo ang hustisya, natuto ka pa, distributive, di ba? Ganun yun. Yan yung mga klase ng justice natin. Ang tamang sagot dito kapag may participation ng mga volunteer probation aid ay circle of support. Okay, circle of support. Sige, screenshot nyo mga idol. Screenshot nyo, pwede yan. Okay, sige. Yan yung ating discussion about peacemaking encounter. Nagets nyo ba? Nagets nyo ba? Naintindihan nyo ba mga bossing? Yung pagkakaiba? Sir. Okay, sige. Ganon tayo dito. Quality tayo Quality. Kaya nga quadro alas Quadro alas stands for quality assurance. Diba? Alright, sige. Number 92. This is a special program that employs participative group-based treatment approach to personality disorder and complex emotional and interpersonal problem. Yeah. Okay, interpersonal problems. Ano to? Special program. Special program yan. Okay. It is a special program that employs group-based treatment approach to personality disorders and complex emotional and interpersonal problem.
O yan, kung nag-gets nyo kanina, yung explanation ko, alam nyo yung magiging sagot dyan. Special program that employs participative group-based and personality disorders. Special program siya, program. Okay, hindi ito therapeutic community. Kasi program program. Ito ay therapeutic modality. Kasasabi ko lang mga idol di ba? Pag community, it refers to the community itself that is designed to be therapeutic. Pag program ang pinag-uusapan, that is modality, program. Modality, kasi special program. Yung programang ginagamit, di ba? Yung programa na ginagamit ng TC, that is modality. Yung TC mismo yung mismong community, that's the therapeutic community. Yung modality, that's the program na gagamitin mo para para makompleto natin yung treatment or learning process. Yan. Okay? Yan. Number 93. Ito madali lang. In the exercise of religious belief of the prisoners, a prison official trying to convert a prisoner to change his religion. Yan. Trying to convert. To change his religion. Ano yan? Ano yan? Alam niyo na to, proselytizing. Basic yan, proselytizing. Bawal, di ba? Bawal mong i-change yung religion niya. Kapag binago ka, ikaw yung tinatawag na proselyte. Di ba? Proselyte. Ito yung new convert. Tawag dyan, the new convert. Na nakuha ka, na-convert ka sa new religion, ang tawag doon proselyte. Pero yung process, ang tawag doon, proselytizing. Di ba? Kapag ka sa religion, bago ka sa religion, proselyte. Kapag bago ka sa fraternity or sa samahan, anong tawag mo doon? Neophyte, di ba? Pag sa religion, proselyte. Ang process noon, proselytizing. Ko-convert ka, di ba? Okay? Sige. Pusin na natin bago tayo kumain. 94. In what phase he become part of the community? Ito. Pang-rehash lang. Na-discuss ko na, pero dapat masagot niyo pa rin na maayos, mga idol, ha? In what phase siya magiging part ng community? Very good. Huwag kayong sumagot ng phase 5. Hindi community sa labas yan. Community ng therapeutic community yan. Di ba? Hindi. Nalito ng mga taong bayan. Hindi siya community na sa labas. Hindi community na society. Hindi yan phase 5. Okay? Community ng PDL. Di ba galing siya ng orientation? Pupunta siya ng community. Patay diha. Diba? Patay diha, mga idol, ha? Oh. Ano to, sir? Ito ay phase 2. Part ka ng community, di ba? Magiging part ka ng community at mag-start ka ng trabaho bilang housekeeping, di ba? Sa housekeeping department. Dito, nasa orientation room ka pa lang, di ba? Tapos dito, lilipat ka na sa TC proper. O, hindi nyo nata nag-gets yung point. Ang ibig sabihin doon, community ng PDL, hindi community sa labas. Okay? Klaro? Naintindihan? Naintindihan nyo? Yung tinutukoy dito, yung community ng PDL. Hindi yung community sa society sa labas. Okay? Clear ba tayo? Clear ba tayo, mga idol? Letter B, ha? Anyamat 10, sabi ni Hindi, dapat, hindi ganon. In this phase, he is now released to the society. Dapat ganon. Ito kasi he becomes part of the community. Ang tanong, di ba? Tingnan nyo kasi mga idol. Bakit? Kung babalik ka ba sa community, hindi ka ba part ng community? So, ibig sabihin, magiging part ka lang ng community pagbalik mo sa community. Sa labas? Hindi Dito yung tinutukoy dito, yung therapeutic community. Dati kasi, galing ka ng labas, magiging part ka ng jail, sa TC, magiging part ka ng community. Pero, nagigets nyo yung point ko. Kung ikaw ay dati sa labas, pumasok ka sa kulungan, tapos ibabalik ka sa community, hindi tama na gagamitin na you become part of the community. Dapat, you are released back to the community. Bumalik ka, hindi yung naging part ka. Nag-guess nyo? Magkaiba yun magkaiba yung bumalik ka sa magiging parte ka pa lang, di ba? Mas magandang pakinggan yung magiging part pa lang ako kaysa babalikan mo ako, di ba? Yun, kaya tandaan nyo naulaw na daw. Di ba? Mas maganda yung magiging part ka pa lang kaysa yung babalikan. Okay? Number 95. Mas maganda yung bago, di ba, idol? Kaysa yung dati, pinagbigyan ko. Totoo yun, Totoo yun. Pag pinagbigyan mo siya ng chance, bumabalik siya sa'yo, di ba? Alam mo na yung magiging kasunod nun. Di ba?
Yun ay kung hindi siya magbabago, di ba? Para ka lang, kapag binigyan mo ng chance ang isang taong niloko ka, para ka lang nagbasa ng libro na alam mo na yung magiging ending. Di ba? Ganun yun magiging ending, alam mo na. Di ba? Ganun pa rin yun, di ba? Alright, sige. 95. The following are examples of unwritten philosophy except. Alin dito yung example ng unwritten thesis philosophy except? Alin yung hindi example? Honesty, example ba yan? Yes. Responsible love and concern, yes. To be aware is to be alive, yes. Okay? Lahat yan, unwritten. Okay, so ang tamang sagot, none of the above. Lahat po yan, unwritten thesis philosophies, ha? Lahat yan. Yung written, ito yung minimemorize. Yung ako'y naririto sapagkat di ko mahanap yung aking sarili, yun. Number 96. Ito medyo pang pang tricky question lang. All of this. Wow. Bakit all of this? Wala mo yung behavioral concept may. Okay? Yes, ang tamang sagot dyan ay behavioral shaping tools. Lahat naman yan, behavioral shaping tools. Very good, very good. Very good, very good, very good. Nag-gets nyo, ha? Yan. Na-discuss ko na yan. Ang tamang sagot dapat dyan, behavioral shaping tools. Lahat naman yan, BST, di ba? Ganun. Okay, introduce the term of restorative justice in 1977. A restorative approach of creative restitution of accept both free will and psychological determinism. May nakalo lang dito na personalities. Siya lang yung personalities sa TC. Okay, yan lang, personalities, di ba? Albert Einstein, ano pinalaman yan? Si Alexander Macanocci, sa Mark system yan, di ba? Mark system. Si Alfred Nobel, sa ano ata to? Si Alfred Nobel sa QD, di ba? Okay, so sino tama sagot? Hindi si Macanocci na Albert Iglash. Albert Iglash. Yan yung gumawa ng tatlong klaseng justice. Yan yung retributive, yung tinukoy kanina, restorative, at distributive. Yan yung ginawa niya. Distributive justice. Yung diniscuss ko kanina, kapag ikukulong mo yung isang tao, gusto mong makamta ng hustisya, ang tawag doon retributive. Kapag gusto mong maayos na yung alitan nyo at ma-restore yung peace sa inyo, restorative yun. Sa distributive justice naman, sa therapeutic community yan. Yung mga society yung magbibigay ng hustisya para sa kanya. Matutulungan pa para magbagong buhay. That's the distributive. Sa therapeutic yan. Therapeutic. Okay? Yan. Diyan pumasok yun. Si Albert Iglash. Alright, 98. One of the characteristics of right is that it cannot be rightfully taken away from a free individual. Cannot be given away or forfeited. Ito, characteristics of human rights. Nasa ano din ito? Nasa therapeutic modalities din ito kahit sa human rights education, di ba? It cannot be rightfully taken away. Hindi pwedeng kunin, cannot be rightfully taken away, hindi pwedeng i-give away. Pag inherent kasi, it is not granted, di ba? Not granted. Kapag ang ating human rights ay not granted, ibig sabihin kasama na yan. Mula nung pinanganak ka, noong nabuo ka sa sinapupunan ng nanay mo, that's inherent. Fundamental, without them, our life will be meaningless. So mahalaga, life will be meaningless. Kung wala ito, yung karapatan mo ay yung buhay mo magiging walang kwenta. Ang indivisible cannot be divided. Di ba? Can't be divided. Hindi pwedeng hati-hatiin ng human rights. So ang tamang sagot ay cannot be alienable. Yan. Not alienable. Letter A. Okay? Letter A. Okay, sige. 99. Classification of rights that may be abolished only by the body that created them. Ano sagot nyo? Ito daw yung mga rights na pwedeng i-abolish ng body that created them. Sagot.
Constitutional? Hindi Ang constitutional, it cannot be abolished. Diba? Hindi mo pwedeng i-abolish yan. By the lawmaking body, by lawmaking body. Saan mo kinuha yung kapangyarihan mo na tatanggalin mo yung batas? May be abolished. Sabi, ito can't be, di ba? Ito ay patay. Patay tayo mga idol. Okay, dapat ituro sa inyo sa human rights to. Mag-avail na kayo sa aking diniscuss ko dun yung human rights ng malalim. Sa aking recorded, may human rights dun na topic. Mag-avail na kayo. Yan, okay? So that is statutory right. Ganito lang naman yan Ang pagkakaiba, pag statutory right, given by statutes, can be abolished, pwedeng baguhin, di ba? Laws ito or statutes. Mga batas, mga republika. Pag constitutional, given by the Philippine Constitution. Ang pagkakaiba nila, idol, ang statutory right, dahil gawa ng batas, pwedeng i-abolish ng gumawa sa kanya. Pero ang Constitution, hindi mo pwedeng i-abolish yan. Tandaan mo, mas mataas ang Constitution kaysa statute or batas. Okay? Mas mataas pa rin ang level ng Constitution kaysa law or statute. Lahat ng batas dapat ay titingala sa Constitution. So, dapat naaayon lahat ng batas. Pag gumawa ka ng batas na hindi sang-ayon sa Constitution, mapapawalang bisa yun. Pero ang Constitution, hindi mo siya pwedeng tanggalin kasi tao ang gumawa niyan. Diba sa preamble, tao. Okay. Very good. Correct. Last but not the least. This group or activity where participants are given the opportunity to unload emotional baggages. Yun. Mag-unload ka daw ng emotional baggages mo. May pinagdadaanan kang emotional problem na ilalabas mo, mga idol. Anong tawag dito? Secret. Okay, secret. Static, ito yung they meet regularly. Ang encounter group naman, ito yung tinatawag natin na safety valve. Okay, the safety valve. Yes? Okay dyan, okay? Huwag kayo maghanap kakain na tayo mamaya. O kung 100 na to. I-explain ko lang to, mahalaga dito, lumalabas din sa board to. Sinong nagsulat? JB Sukal, ba't ka nagsusulat? Okay, yun. Static, they meet regularly, ha? Maging aware kayo na naguguhitan nyo yung natin, screen natin. Extended, ito yung may kasamang highly trained staff. Diba? May kasamang highly trained staff, halimbawa, trained siya sa mga ganyan, mga problema ng mag-asawa, ganon. So, extended group yun, highly trained staff. Ito namang encounter, ito yung tinatawag natin na safety valve. Dito ka makakapaglabas ng, same lang din naman, halos magkakapareho lang sila. Pero pag nabasa nyo na yung word na unload emotional baggages, halimbawa, may pinagdadaanan kang problema na ikaw lang, na ayaw mong i-share sa iba, dito mo yan i-share sa secret group. Mga sikreto mo, di ba? Halimbawa, ng problema, yun, na pinagdadaanan, na kinikimkim mo, dito mo ilalabas yan. Alam nyo ba mga idol, bago tayo mag-break, meron lang i-share sa inyo na konting motivation. Alam nyo ba na kapag kayo magbo-board exam, sapat din na dapat empty your cup. You know, dapat empty your cup. Empty your cup. Empty to empty your cup. Pag mag-take kayo ng board exam, sir, anong ibig mong sabihin? Tanggalin namin yung mga inaral namin? No. Ang tanggalin nyo yung mga negative habits, negative trait, and negative, negative feelings sa inyong utak. So, dapat puro positive lang. Pag mag-take kayo ng board exam, unload your negative feelings. Ilabas nyo lahat yan. Yung mga hindi nakakatulong. Yung mga problema yung pinagdadaanan, emosyonal, ilabas nyo lahat yan. Hindi makakatulong yan pag nag-take kayo ng board exam. Kasi ganito ang dyan, ang reason yan. Kung ikaw ay aakyat sa bundok, ikaw ba magdadala ka ba ng maraming gamit? Siyempre hindi, di ba? So pag magdadala ka ng maraming gamit, pasan-pasanin mo yun, mahihirapan kang makaakyat, makatuntong doon sa dulo. So katulad din sa pagtitake sa board exam, iwanan mo yung mga emotional problem mo. Kung may pinagdanaan kang problema, financially, emotionally, psychologically, ano bang problema yan, pag-ibig man yan, sa pamilya yan, kalimutan mo muna at mag-focus ka sa pangarap mo para makapasa sa board exam. Alright? Alright ba tayo dyan mga boss?
Alright. Okay, sige, kumain muna tayo kung alright. Sige, pa-comment naman ng alright. Alright. Unload your emotional baggages mo, labas niya. Alright? Sige. Break time muna tayo mga idol. Thank you, sir.